sama-sama tayong magiging saksi. Bumaba ang angkas ng motorsiklo at sinugod ang isang lalaking nasa gilid ng sasakyan sa Hagonoy, Davao del Sur. Agad tumakbo papasok ng gusali ang biktima, habang tumakbo naman palayo ang hindi pa nakikilalang salarin. Base sa investigasyon, tinangkang barilin ng biktima na konsehal sa Davao del Sur pero hindi pumutok ang baril. Sabi ng konsehal sa isang post, wala siyang kalaban at itinuturing daw niyang pangalawang buhay na ito matapos makaligtas sa tangkang pamamaril. Ipapa-enhance naman daw ng pulisya ang CCTV para makatulong sa investigasyon. Bago sa saksi, hustisya ang sigaw ng pamilya ng isang OFW na natagpo ang patay sa desyerto sa Saudi Arabia. Biktima umano ang OFW ng hit and run. Saksi, si Jonathan Andal. Noong June 11 pa, hinahanap sa Riyadh, Saudi Arabia ang 30 anyos na OFW si Juljiri Agong. Pero makalipas ang 4 na araw, natagpuan siyang patay na sa desyerto. Ginhold up daw, tapos sinapunta sa desyerto. Tapos isang kwento, taga-saan lang daw, hindi daw ginhold up. Sabi ko, pag hindi ginhold up, nasaan yung gamit niya? Cellphone niya, pera niya, at saka ginto na ipapadala sana sa nanay niya. Pero hindi raw hinold up si Agong batay sa report ng Saudi authorities na ipinasa sa Pilipinas. Na-hit and run siya ng kotse, no? And that caused fatal injuries. Yung reported incident is June 11, approximately around 12:31 p.m. habang tumatawid sa King Salman eastbound road at a non-designated pedestrian crossing. So yun ang natanggap namin. And siguro sa ngayon hindi ko muna bibigay yung detalye, but the vehicle was identified, the plate number was identified, including the concerned driver of the vehicle. Sisikapin daw ng OWA na makakuha ng kopya ng CCTV ng insidente. Meron din daw silang abogado sa Riyadh na tutulong sa kaso. Hustisya lang po. Ganun lang po yung paniwagan namin. Hindi pwedeng maging kwento lang na walang hustisya. Marami pa po tayong mga kababayan doon. Pag hindi po ito inaksyon ng sigurado, may susunod pa. We stand ready to pursue yung kaso and makamit yung hustisya. The Saudi police are investigating the case if there's possible foul play. Panganay sa magkakapatid si Agong, taga-Hulo, Sulu. Kalahating taon pa lang siya sa Riyadh bilang office and facility cleaning laborer. Sa ngayon, ang desisyon daw ng pamilya, doon na sa Riyadh ilibing si Agong alinsunod sa tradisyon ng mga Muslim. Nangako naman ang gobyerno ng tulong, kabilang na ang financial assistance mula sa OWA at DMW. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Sa susunod na linggo, posibleng ilabas ang resolusyon ng LTFRB sa petisyong taas pasahe sa jeep. At kung sakali, piso ang maaring dagdag pasahe ngayong tumataas ang presyo ng langis dahil sa sigalot ng Iran at Israel. Saksi, si Joseph Moro. Pinakamataas na taas presyo para sa buong taon ng 1 peso and 80 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina na ipinatupad ngayong araw. Ganyan din kalaki ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Kaya ang jeepney driver na si Julius umaaray. Bawas ang kita ng driver. Habang tumataas ang diesel, yung kita ng driver lumiliit. Kaya kung siya raw ang tatanungin, panahon na para magtaas ng pamasahe. May mga petisyon na nakahain ngayon sa LTFRB para sa taas pasahe galing sa mga pampublikong transportasyon. At ayon sa LTFRB, ang petisyon galing sa mga jeep ang maaari nilang pagbigyan. 1 peso across the board. Pero that's all. Wala yung per kilometer na increase. Flat rate lang muna. Masyado nang mabigat sa mga consumers. We may have a provisional increase but subject to certain conditions na ang presyo ng gasolina is so much, which is $80 per barrel of the Dubai oil. Posibleng ilabas ang resolusyon sa susunod na linggo. Maaari rin payagan ng LTFRB ang hiling ng mga provincial bus para sa dagdag singil. Pero humihingi pa sila ng komputasyon sa mga ito. Posible hong itaas namin but
on a graduated rate for first 10 kilometers and then subsequently meron po kami ilalagay ulit na price for the subsequent kilometers. Wala namang dedesisyonan sa mga bus sa Metro Manila dahil iniatras nila ang kanilang hiling. There's a stiff competition of the rail, MRT, LRT. We have the modernized jeepneys and the motorcycle taxi. The impact may be that if they increase the price of the fare, baka ho wala nang sumakay sa kanila. Ayon sa Department of Energy, ang sigalos sa pagitan ng bansang Israel at Iran sa Middle East ang isa sa nakikitang dahilan ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Nagdudulot daw ito ng pangamba sa mga nagbebenta ng krudo sa world market. Noong isang linggo, tumaas ng $6 hanggang $7 per barrel ang presyo ng gasolina at diesel. Mayroon na ho talagang kinalaman sa nangyaring gulo since June 13 and even before that. To date, speculative ho ang mga increases na to. Dagdag ni Abad, dahil sa patuloy na tensyon, maaaring magkaroon muli ng pagtaas sa presyo ng langis sa susunod na linggo. We hope na mas mababa ang magiging increases kahit may increase. Opo. At lalong bababa sa mga following weeks na. No? For otherwise, baka nga mag-correct na ang market at mag-decrease naman. Ayon sa Malacanang, pinatututukan ng Pangulo ang sitwasyon sa Middle East at epekto nito sa presyo ng langis. I-monitor pong mabuti kung anong sitwasyon para po makapagbigay ng agaran ding solusyon. At kahit papano po ay ayuda kung talaga pong sobrang tataas ang presyo ng krudo. Ang DOE naman umapela sa mga kumpanya ng langis na kung may biglaan at malakihang pagtaas ng presyo ng crude oil ay utay-utayin naman ang pagpasa nito sa mga consumer. Nakahanda rin ang pamahalaan na magpalabas ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle, taxi, ride-hailing services at delivery platforms sa buong bansa. Kung mag-increase ang price at hindi po namin na-anticipate yun na within 1 week or within 2 weeks na talagang lalampas na siya sa $80 per barrel, nagtitrigger po yan na kailangan may fuel subsidy tayo. Or anumang ayuda. Sana namin kung may increase nga na sobra-sobra, baka pwede na lang i-delay lang, no? Staggered lang. Pero isa din, more than that, ako ang appeal lang sana ng DOE, bigyan nyo naman ng konting discount or konting advantage ang mga PUVs natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nananatili pa rin sa Israel ang 17 Philippine government official na inibitahan ng gobyerno ng Israel bilang official guests doon. Ayon po yan kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Ang ating embahada sa Tel Aviv ay kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan sa mga Israeli para ligtas silang makauwi sa bansa. Balak po ng Transportation Department na gayahin ang EDSA busway model sa rutang Espanya patungong Quezon Avenue. Ayon kay Secretary Vince Dizon, may kakulangan ng bus sa mga naturang lansangan lalo na para sa mga estudyante. Sasagawa raw sila ng feasibility study na inaasang matatapos sa susunod na taon. Kumpiyansa naman si Dizon na bago matapos ang termino ni Pangulo Marcos ay may 2 hanggang 3 operational stations na sa Metro Manila Subway Project. Nalutas na raw ang 3 sa 5 major right-of-way issues habang nire-resolba ang 2 pa. Nakatanggap na rin daw ang kagawaran ng hanggang 3 panukala para sa planong Integrated Terminal Exchange sa Northern Metro Manila na tinatayang matatapos sa 2028. Nagbabala si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa mga pulis na overweight o sobra sa timbang. Pwede raw silang tanggalin sa serbisyo kapag hindi sila pumaya? Yan ang pinusuhan sa Barangay Saksi ni Marisol Abduraman. Sa pag-upo bilang PNP Chief ni Police General Nicolas Torre III, isa sa mga una niyang direktiba sa mga pulis, dapat physically fit. Ibig sabihin, hindi dapat malaki ang tiyan. Kasi kung ang goal nga naman ng pulis ay tawag dito ay tumakbo, ay paano ka nga naman makakatakbo kung halos hindi mo na mabitbit yung sarili mo. Dapat daw
ay pasado sa kanilang Annual Physical Fitness Test o PFT. Nasa panuntunan din ng PNP na kapag hindi nakapasa ng 2 beses sa PFT, makakaapekto sa promotion. Halos pumuputok na yung iyong uniforme, yung physical appearance would somehow make an impression anong klaseng pulis tayo. So dapat dun pa lang sa physical appearance ng pulis nakikita na kaagad yung disiplina. Muli itong binigyan din ni Torre sa panayam sa kanya ng Super Radio DZBB. Ang hindi raw makakasunod, matatanggal sa pwesto. After 1 year, sir, may separation from the service. Pero sa ngayon, ang standing policy, pag hindi ka nakapagbaba ng timbang, based to sa standard na dapat ay timbang mo, tanggal ka sa serbisyo pag hindi ka nakasunod. Yeah. Sa ilalim ng RA 6975 o DILG Act of 1990, hindi dapat lalampas o bababa ng 5 kilos itinakdang standard weight ang mga pulis na base sa kanyang height, edad at kasarian. Para naman sa mga pulis na may medical condition, sinabi ni Torre na maaari silang maharap sa complete disability discharge o di kaya ay maaari silang ilipat sa administrative work. Hindi natin siya dadalhin sa administrative work or whatever? We'll consult with the NAPOLCOM regarding that matter. Pwede naman actually. Tinanong namin ang mga kapuso online kung pabor silang matanggal sa pwesto ang mga overweight na pulis. Sagot ng isa, dapat. Dahil kung sa training pa lang daw ay kailangang physically fit na, mas dapat daw ito kapag nasa serbisyo na. Ang sabi naman ng isa, imbes na tanggalin sa tungkulin, ay wag na lang siyang payagang mag-duty para hindi maswelduhan. Pwede rin daw na i-assign nilang ang mga overweight na pulis sa mga trabahong hindi nakikipaghabulan o di kaya ay sa opisina. Ang dapat daw tanggalin ay ang mga sangkot sa illegal na droga o krimen. Hindi naman pabor ang isa pa dahil kahit overweight daw ang isang pulis pero tapat at nagagampanan naman ang tungkulin ay bakit kailangan tanggalin? Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. 2 provincial director naman ang inalis sa pwesto matapos silang hindi makasunod sa 5-minute response time ng PNP. Hindi tinukoy ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III kung saan nakadestino ang 2 opisyal. Bago yan, inanunsyo ng PNP Chief na 8 Chief of Police sa Metro Manila ang tinanggal sa pwesto dahil sa hindi nasunod na direktiba. Pinapaubayan ni Torre sa mga regional director na gawing nationwide ang polisiya. Nagamok ang isang Chinese national sa gitna ng operasyon ng NBI para hulihin ang kasama niya sa Parañaque. Sinuntok pa ng Chinese national ang isang ahente ng NBI. Saksi, si John Consulta, exclusive. Sa gusaling ito sa Parañaque City, nakuha ng mga tauhan ng NBI Criminal Intelligence Division ang target nilang Chinese national. Sumbong kasi ng isang complainant sa NBI, hindi umano binibigay sa kanya ng suspect ang kanyang pasaporte at pinatutubos pa ito. Passport na ayaw isole and the passport will be returned for a fee. Kaya nagpunta kami doon in an entrapment operation, naghanda kami ng pera, na mark, para ibayad, and then after nun, ang plano, puhulihin. Pero sa gitna ng pag-aresto, biglang sinuntok ng kasama nitong Chinese ang nakaputing NBI agent na gawa pang mag-amo ng Chinese national. Pahirapan na magposa sa kanya, pero sa huli ay nasukol din at dinala ang 2 dayuhan sa tanggapan ng NBI. Nagulat kami, lumaban, nanakit ng mga agents natin. Very bothering yung ginawa ng ng ginawa ng isang suspect na yan na lumaban sa mga otoridad. Kasi parang hindi niya na kinatatakutan ng local authorities. Hindi na sila natakot kahit alam na nilang otoridad. It took at least three men to subdue the said person. Pero kung unarmed, talagang you will practice maximum tolerance din pagdating sa ganyan. Hulihin mo talaga. Kaya nga 3 agents diyan na nasaktan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang 2 na naharap sa patong-patong na reklamo. Violation ng robbery extortion. Unang-una, may complainant tayo diyan. Yung direct assault, incorporated na doon sa lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Pinangalanan na ang mga magiging abogado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang tagapagsalita naman ng House Prosecution Panel. Sinabing may posibleng
o posibleng may grave abuse of discretion sa utos ng Senado na ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Noong 2000 hanggang 2001, sa impeachment trial ni Nooy Pangulong Joseph Estrada, isa sa mga tumayong abogado niya, si Attorney Sigfrid Fortun. Mahigit 2 dekada pagkatapos niya, muling haharap sa impeachment court si Fortun bilang abogado naman ni Vice President Sara Duterte. Pangungunahan niya ang mga abogado mula sa Fortun, Narvasa and Salazar Law Firm na tatayong defense team ng bise batay sa entry of appearance sa impeachment court. Ilang high-profile case ang hinawakan ni Fortun, gaya ng Maguindanao Massacre at Curatong Baleleng case. Kasama rin sa defense team ang co-founder ng law firm na si Attorney Gregorio Narvasa II. Anak ni dating Supreme Court Chief Justice Andres Narvasa na bahagi rin ng defense counsel noon sa impeachment trial ni ERAP. Kabilang din sa defense team ni Vice President Duterte si Attorney Michael Powa, dating tagapagsalita ng OVP. Sa ngayon, di pa malinaw kung kailan magsisimula ang impeachment trial dahil sa pagpapabalik ng Articles of Impeachment sa Kamara. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel na isa sa mga bumoto kontra rito, nagdudulot lang ang utos ng mga kwestyong legal. Pero kung siya raw ang tatanungin, dapat wag na magkaso sa Korte Suprema na para ba itong consultant na hihintayin pa kung ano ang opinyon nito. Ano ma-achieve nun? Ano lang? Baka bumalik pa sa step 1. Di ba? Hindi natin alam. So wag na, pabayaan na lang yan. Tapos by July 29, 30, 31, August 1, yan, pwede nang mag-trial yan. Kasi ang incoming Senate, hindi nila pwedeng gamitin ngayon ang excuse na meron pa silang rina-rush na mga priority laws. Kasi wala pa, ano pa yan filing pa lang yan. Ayon sa bagong talagang tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio O. Di Bucoy, may tuturing na grave abuse of discretion ang ginawa ng Senado. Ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno. Sapagkat ang mga naging actuation and ruling ni Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pag-remand, ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Kinukunan pa namin ng pahayag si Escudero. Ayon sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel, sa mga susunod na araw ay maghahain ng mga prosecutor sa Senate Impeachment Court ng mga motion at manifestation. Tiniyak niyang hindi ito magiging sanhi ng delay sa impeachment proceedings. Ilan na rin ang pumuna sa unay pagkiling ng ilang senator judges sa bise. Hihingin ba ng prosecution panel na mag-inhibit ang mga ito mula sa impeachment trial? Pinag-uusapan po yan. Subalit, kung ito ay magiging dahilan para maantala, siguro isang tabi na lang yan. Anyway, ilalahad ang ebidensya, ipapakita sa mga hukom, makikita ng publiko, nasa sa kanila yan. Kung kahit na malakas ang ebidensya, mag-aakwit pa rin sila, sinong huhusga? Ang bayan. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara na bigyan ng benefit of the doubt ang mga senator judge na gagawin nila ng tama ang kanilang trabaho. Kung may mag-inhibit man, anya, dapat kasama lahat ng pabor, pati kontra sa kanya. Special mention nga si Senadora Risa Ontiveros. Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros. Tugon dyan ni Senadora Ontiveros, ebidensya ang titingnan niya bilang senator judge. Noong nanumpa kami bilang senator judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya, kakampi man o kritiko ng pangalawang Pangulo. Sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador.
Sabi ni Pimentel, magiging paborable pa kay Vice President Duterte kung may mag-inhibit na senator judge. Kailangan kasi ng 2/3 o 16 na senador na magsabing guilty ang bise bago siya makonvict. Binibilang natin dito yung sinasabi yung salitang guilty. Yun po ang bibilangin. So Hindi binibilang yung nagsabing not guilty. Hindi importante yun. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Inulan ng puna si Senador Bato de la Rosa kasunod ng kanyang pagbahagi ng isang video na AI-generated kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero depensa niya, AI man o hindi, mas mahalagaan niya ang mensaheng nilalaman nito. Saksi, si Rafi Tima. Umani ng samot-saring reaksyon nang i-repost ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang personal na Facebook page ang AI-generated video na ito na nagpapakita ng dalawang estudyanteng tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador sa pag-share niya ng video, buti para ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Sabay banat na dapat makinig ang mga yelo o dilawan at mga komunista. This is obviously politically motivated. They want justice, but their justice is selective. Noong nakaraang linggo, si Senador de la Rosa ang nagsusulong ng pagpapadismiss sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Ayon sa isang eksperto, bagamat maganda ang pagkakagawa sa AI video, halatang deepfake ito. Kunyari, yung mga tricycle, hindi siya Philippine tricycle eh. Philippine yung mga tuk-tuk sa Thailand eh. Yung audio track, dire-diretso. Pero yung video, putol-putol. Pansin mo? Parang isang tao lang yung magsasalita. Kung izozoom din sa logo ng uniforme ng estudyante, gibberish o wala itong ibig sabihin. Tila wala ring maintindihan sa mga nakasulat sa mga karatula sa paligid. Pero dahil pagaling pa ng pagaling ang AI sa huli, sa mensahe pa rin daw mabubuko kung deepfake ang isang video o hindi. Mabilis ring itinama ng mga netizen na AI-generated ang video at hindi ito totoo. Pero sa isang hiwalay na post, sinabi ni De La Rosa na wala siyang pakialam kung AI ito. Ang mahalagaan niya, ang mismong mensahe. At kahit flag na bilang false information ang kanyang nirepost, patuloy itong ipinagtanggol ng senador sa comment section ng kanyang post. Maaaring delikado umano ang ganitong reaksyon ng senador ayon sa isang AI expert. The proper thing to do would be to own up. Pero ang dating parang nag-double down pa eh. It doesn't matter kung AI yan or hindi. The importante is the message. So talagang dinouble down pa niya na ito talaga yung message na gusto niya. So I feel that can be dangerous if people are not critical about the message. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang senador pero ayon sa kanyang staff, ayaw muna niyang magbigay ng panayam. Ang Vice Presidente, ipinagtanggol ang kanyang kaalyado. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Pero ang Malacanang sinabing nakakawala ng tiwala ang aksyon ni Senador De La Rosa. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Aminado ang mga eksperto, darating ang panahon, hindi na natin malalaman kung AI-generated ang isang video o litrato. Kaya mahalaga raw na i-develop ang ating kritikal na pag-iisip dahil sa huli, nasa atin ang pagpapasya kung maniniwala tayo sa ating mga nakikita sa social media. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Sanggaang Chinese national na nahuli sa mga pogo scam hub sa bansa, pinadeport sa China. Mismong China ang nagbayad sa mga pamasahe nila para diretsong China ang deportees at wala ng layovers. Pero may panawagan ang mga mahal nila sa buhay na maiiwan sa Pilipinas. Bigyan po sila ng chance. Oo, kung wala naman pong mga case na kasangkot na mga illegal gun mo, bigyan po ng chance na mapalaya po.
Operasyon ng MRT-3 na antala kaninang umaga dahil sa nasunog na kable sa pagitan ng Cubao at Santolan southbound stations. Ayon sa pamunuan ng MRT-3, pinahinto ang lahat ng biyahe sa pinakamalapit na station platform bilang bahagi ng safety precaution. Naibalik naman ang operasyon ng MRT-3 pasado alas 8 ng umaga. Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng MRT-3 sa nangyari. Dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. isinugod sa ospital matapos makaranas sa matinding pananakit ng tiyan. Ayon sa kanyang abogado, kailangan sumailalim sa isang major surgery si Teves at inirekomenda raw ng kanyang doktor na ilipat siya sa isang pribadong ospital. Naipagbigay alam na raw nila ito sa mga korte kung saan may mga nakabingbing kaso si Teves. Ayon sa isang source, sasailalim sa emergency appendectomy ang dating kongresista. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Pa-U-turn sana ang bus na ito sa Santa Barbara sa Iloilo nang biglang mabangga ang likod nito ng isang AUV. At sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng AUV na may sakay na pasahero. Walang nasugatan sa insidente at tumanggi namang magbigay ng pahayag ang dalawang driver. Pinuri ng mga manonood ang pilot episode ng Encantadia Chronicles Sangre. Ang sabi pa ng ibang fans, unang 5 minutes pa lang, ibang klaseng visuals na agad ang naipakita. Marami ring napawaw sa transition at na-excite sa paglabas ng mga minahal na sangre. Si Alena Gabby Garcia nagbahagi ng ilang behind the scenes ng taping at nag-share din ng mga larawan sa set si Pirena Glyza de Castro. Proud naman si Ruru Madrid sa girlfriend na si Bianca Umali na gumaganap bilang si Tera. Nakita raw niya ang sakripisyo ng aktres para sa sangre. Kinilala po sa ika-45 anibersaryo ng Commission on Filipinos Overseas ang kontribusyon ng mga Pilipino abroad. Pinasalamatan ng CFO ang kanilang ambag hindi lang po sa remittances, kundi maging sa cultural aspect. Kabilang sa ginawa ng Partner Appreciation Award ang GMA International sa pamamagitan ng GMA Pinoy TV. Nilamon na apoy ang isang top-down motorcycle habang nasa gitna ng kalsada sa Sorsogon City. Agad itong binuhusan ng tubig ng mga responding individual at otoridad. Base sa inisyal na impormasyon, huminto ito sa intersection. At mga paandarin ay doon na umano nagsimulang magliyab. Nakaligtas ang rider na nagtamo ng mga gas-gas sa paa. Ang mga itatampok po namin fur baby, po tunay na ang mga aso ay talaga namang man's best friend. Kasangga po natin sa saya at maging sa mga pagsubok. Kilalanin po sila sa pagsaksi ni Oscar Oida. Kung dog-showan lang naman ang labanan, abay, game dyan ang mga asong aming nakilala. Ang aspi na si Moy, tila shy type pa sa una. Ba't ka nahihiya? Ba't ka nahihiya? Pero palaban pala sa pogandahan. Kilay is life ang moto at ang blush on, pak na pak. Kwento ng uploader ng video, bibisitahin lang daw sana niya ang mga rescue pet na nakakonfine sa klinik nang maisipan niyang make-upan si Moy na tila mapanghusga raw tumingin. Tis ganda raw ang peg ni Moy. Kiss mami, kiss mami. Ito naman isa nating fur baby. May bias na fur parent. Super sweet. Pero when it's daddy's turn... Daddy. Daddy kiss. Ba't ayaw mo? Naku po, ayaw. Kiss mami. Ay, bait. Ay, bait. Si Mochi, certified mommy's girl. Pero pag wala naman daw si mommy, daddy's girl din si Mochi. Kaya rin naman palang i-kiss si daddy. Ito namang poodle sa Spain, may mabigat na responsibilidad. Ang pagiging miyembro ng Lifeguard Service Rescue. Kadalasang mga Labrador at Newfoundland
ang kinukuhang breed sa Beach Rescue Squad. Pero wag ismolin ang 2-year-old standard poodle na si Nilo. Di man karaniwan, kayang-kaya naman niya ito dahil sa kakayahan at dedikasyon nito na kitang-kita sa training pa lang. Makakasangga nila ang kanilang mga human handlers sa pagligtas ng mga nanganganib sa dagat. Kilala ang mga poodle sa pagiging matalino at kung pagbabasihan ang kasaysayan, kaya raw talaga ng mga poodle na tumulong sa water rescue. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.